self-denial, ang ating theme sa camp, and you as the sponsoring church coming here early this morning, Sunday morning, I'm sure on, and yung palang teacher ko sa high school, isang lalaki ito, teacher sa Filipino. I was 12 years old coming from the provinces, and then kaya pala sinumbong nung isang teacher ko sa mga magulang ko kasi may isang Filipino teacher na sinasama ako sa late night show nung yung sa sine, mga 10 o'clock, 9 o'clock. Hindi ko naman alam na ako tonto sa 12-year-old probinsyano, nasa Quezon City kasi ako nag-high school, and then sa gabi na yon, katabi ko natutulog, doon sa dorm kasi kami, maliit lang yung kama, parang yung sa camp natin, pero huwag kayong mag-alala, wala nangyari. Let's cut the story short, okay? Pero in-spare ako ng Panginoon, ngayon ko lang na-realize, na talagang, merong rumor na may pala yung teacher na yan, pero in all honesty, wala akong, as far as I know, hindi ako naapektuhan, wala nangyari sa akin. But now looking back, hindi ko alam, magiging napakalaking issue pala ito sa ating kapanahunan. And now, I don't know if I can click the PowerPoint or makikisuyo na lang ako doon sa mga natin, kapatiran natin diyan. So, if you may please press the next one. So, for this morning, and medyo mabilisan ito, we have limited time, we will tackle yung biblical teaching, about the whole issue of LGBTQ, itong issue na alam natin ngayon, kumakalat ngayon sa ating kapanahunan, and then how we respond as Christians, some practical guidelines and a bit of challenge. Next, please. And just to give us a sense of importance, alam naman natin na talagang super kumalat na ito, yung pagtanggap sa masasabi nating same-sex relationship. But based on this website, 38 countries na ngayon. At mapapansin nyo, sa North and South America, halos lahat ay tinatanggap na ang same-sex marriage, and then karamihan sa Europe, pero blessedly, konti pa lang sa Asia at sa Africa. Okay? Pero sa ibang mga continents, halos kalat na ito. Next, please. So, we can see that there is next bullet, please. There is a rising acceptance nga nitong same-sex relationship. And again, blessedly, sa Pilipinas, hindi pa naman ito legalized. Pero we can see the inroads, dahan-dahan na ito na kumakalat at nagiging katanggap-tanggap sa maraming sektor. Next, please. And so, what does the Bible say about this? Next, please, brothers. And in fact, on the other side, many Christians, sad to say, have been guilty of pushing itong what we may call the gay community, yung gay community, away from the church. At ito yung hamon na kailangan din nating ma-realize. We have to examine ourselves whether na-attract natin sa gospel yung mga may struggle sa area na to. And then next, please. And therefore, ang hamon sa atin, how do we attract sa gospel sa ating Panginoong Jesus sila? Okay, let's jump to the next slide, please. So, biblical teaching, first of all, dito titingnan natin, ano ba yung sinasabi ng Biblia? And I fully believe, I'm convicted, na napakalinaw ng issue ito sa Bible. Although, pag binasa natin yung mga literature, yung mga pro same-sex relationship and marriage, pilit nilang pinipervert at wina-water down itong mga passages na ito. Merong mga around 6 critical passages sa scripture, and even yan, kinikriticize nila. Ang kapal ng Biblia, 6 lang. Ibig sabihin, hindi ganun kahalaga yan. Bakit naman ganyan lang? Ang dami sinabi ng Panginoon tungkol sa pera, tungkol sa self-denial. Pero ito naman, hindi masyado. So even yan, inaatake nila. Pero again, tingnan natin ano yung mga solid evidence na ito ay talagang taliwas or kontra sa utos ng Biblia. Next, please. So, malinaw, gaya nga ng ating alam na, God created man in His own image. In the image of God, He created him. At yan, pansinin nyo, male and female. So, andyan yung binary. Yung dalawang hindi pwedeng magkasama. Either male or female. Hindi pwedeng combined o nasa gitna.
Next please. And then, so ito medyo parang parang pinapakita natin sa Genesis pa lang, ang original design ng Panginoon ay babae at lalaki. Next please. Next please, brothers. Yan. So even sa kasal, in-emphasize ito, Genesis 2. No? Therefore a man, yan, shall leave his father and mother, hold fast to his wife. They shall become one flesh. Ito yung definition of marriage. 25, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. So, next bullet please. So dito makikita natin yung complementation ng sexes o ng genders, no? Yun lang, man and woman ang pwedeng mag-asawa. And next bullet, pakita na natin lahat, brothers. So sa reproduction, clearly hindi pwedeng mag-reproduce ang male and male or female and female. So kaya dito pa lang sa biology, creation and biology, dapat sana dito pa lang very compelling na, no? Dapat wala nang debate dito kung tutuusin. Pero ito nga, pinipilit nilang i-water down ng mga text na to. Next please. Ganon din, very clearly, next, brother, pakipakita na yung tatlong bullets na yan. And then, yun medyo indirect, no? Yung Genesis, pinakita natin, yun ang design ng Panginoon. Pero yung tahasang kinondem, ang same-sex relationship, ito yun, dalawang passages or text sa Leviticus, sa Old Testament, ang pinakamalinaw. Leviticus 18:22, you shall not lie with a male as with a woman, it is an abomination. Ito yung holiness code sa Leviticus. Andito yung maraming mga abomination. Palala ng palalayan. At kasali dyan, doon sa palala ng palala, itong lying with male as with a woman. And then next in verse, the chapter 20, verse 13, if a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Now clearly, wala nang capital punishment ito ngayon, no? Hindi natin ina-advocate, let's be clear, na yung mga nasa same-sex relationship ay dapat ma-capital punishment. No? Hindi natin yung ina-advocate, okay? Pero dito makita natin in the theocracy ng Israel, death penalty yan. Pinapakita, abomination talaga yan sa harap ng Panginoon. Next slide please. So, ngayon, yung isang palagi nating knee-jerk na naiisip sa Bible pag same-sex ang pinag-usapan ay itong Sodom and Gomorrah. Now, tama rin naman, pero pakaingat tayo. Pakita na natin yung 3 bullets, mga brothers. Kasi we cannot use this simplistically. Kasi ang sagot nila dito, iba naman yan eh. I'm talking about a committed, loving, same-sex relationship. Yan naman nangyari sa Sodom and Gomorrah. Gang rape yan eh. No? Kahit kami na naniniwala sa same-sex, hindi naman kami pabor sa gang rape. No? So kaya doon, pakaingat tayo. But there's a way to prove na yung society na yon ay talagang, yun na nga, na naging, kumbaga, wicked na dahil na nga sa same-sex din, relationship. Pero medyo indirect yun. Wala na tayong oras na i-trace yung indirect proof na yon. Pero pakaingat tayo sa mga simplistic argument na madali nilang ma-refute. Ngayon, punta tayo sa New Testament. Next slides, mga kapatid. Pakita natin yung 2 verses na yan. So, napakalinaw din sa New Testament. Ang sinasabi sa Romans 1, alam na natin ito, yung background ng wickedness of Jews and Gentiles alike. Sa chapter 1, sabi ni Paul, and ang context nito, pinapakita yung disorderliness, yung pagpapalit ng sa halip na Diyos ang sambahin, sinamba yung mga bagay dito sa lupa. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. They're women. So pansinin nyo, doon sa Old Testament, mainly male. Dito, women, kasali na. Exchange natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. Kung naniniwala tayo sa Bible, talagang ito pa lang napakatindi na, kung tutuusin. Pareho na, male and female. Pero again, they try to wiggle out of this text at gagawa sila ng mga palusot. Then, let's move to the next slide. Now, one thing to note is that yung first bullet, instead of, and second bullet, pakita na rin natin, mga brothers, and yung common term for woman and man, woman and man, hindi yan ang ginamit ni Paul. Ang ginamit niya specifically, yung female, thelus, and arsen,
male. Tandaan nyo yung arsen. Mamaya, babalikan natin yan. No? Mahalaga yung mga Greek words na ginamit. At ang isang possible reason dyan is that sa Septuagint, yung distinction na nakita rin natin kanina, ito rin yung ginamit. So parang kinukonekta ni Paul, therefore, dun sa Genesis. No, andun yung connection na male and female lamang ang ginawa ng Panginoon. Sabi nga ni Kevin DeYoung, one of our references here, homosexual behavior is a sin, not according to who practices it or by what motivation they seek it, but because the act itself as a truth suppressing or is a truth suppressing. No? Nasusuppress yung katotohanan na male and female, nagkakapalit-palit, yung order, nagiging disorderly, yung dahil sa kasalanan. Next please. And then, 1 Corinthians 6, 9 to 10. No? So napaka-solid ng mga talata na ito. Do you not know? Ayan, yung mga hindi makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Ano? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, adulterers, nor men who practice homosexuality. Now, mahalaga rito yung Greek. Again, I'm no expert in Greek. Very primitive actually, alam ko sa Greek. Pero dito pa lang makikita nyo na hindi kailangan naging expert tayo. Ano? Yung ote malakoi, yan, napakahalaga ng word na yan. Babalikan natin. Ote arsenokoitai. Yung dalawa na yun. Malakoi, arsenokoitai. Malakoi, yung parang ginamit yan, and yung arsenokoitai, homosexuality, nor men who practice homosexuality. Babalikan natin yan. So, keep that in mind. Then 1 Timothy, tingnan muna natin before we go a bit deeper dun sa mga words na ginamit. Ito na naman, 1 Timothy 1, 8 to 11, pansinin yung in-underline ko na lang doon, those who practice, again, ito yung mga parang gallery of wickedness, no? Or sinfulness, na kasama dyan, after sexual immorality, murderers, men who practice homosexuality, arsen no koitai. Naalala nyo, sinabi natin yung arsen, no? Male, di ba? Kanina, no? So tingnan natin, no? Next please. So, very challenging yung translation yan. Kaya ito ginagamit din ng mga pro same-sex relationship para i-water down. Kaya kailangan nating maintindihan yung dalawang talata na yan. Even yung mga translations, marami yan, pansin nyo, medyo nahihirapan din. No, doon sa Malakoy, sa ating ESV, isa na lang men who practice homosexuality. Actually, yung men, supposedly Malakoy, and then homosexuality. And then mamaya, at titignan pa rin natin yung meaning talaga ng words. But here, just to show you the range of translation. Doon sa iba, NASB sa Bible nyo, NASB, marami siguro sa inyo, effeminate, no? And then homosexual. No? So effeminate, so the effeminate who are practicing homosexuality or homosexual. So parang dalawa. Pero sa iba, NIV, male prostitute ginagamit din. No? And again, this is one way na medyo nawawater down ng konti actually, no? Kasi parang hindi naman pala yan sa lahat. Yan sa mga prostitute yan. So, parang ito yung range, no? Ngayon, tingnan natin yung meaning. Next slide, please. So, yung arsen no koitai, pansinin yung arsen, so man and koite, bed, kama. No? Men bedding, parang ganon. Men. So parang yan ang ibig sabihin nito, ano? Bedders of men. Those who take males to bed. Male din sila. And they take men to bed. Next. But more importantly, actually parang umimbento, if I'm not mistaken, ano? Umimbento si Pablo nung salita na ito sa Griego. Pero paano ito nakuha ni Pablo? Kasi doon sa Leviticus, sa Holiness Code, kanina yung binasa natin, most likely doon ito hinango ni Pablo para nga i-connecta yung solid evidence ng from the old Genesis, Leviticus, all the way to the New Testament, airtight ito. Hindi ito, walang wiggle room dito. So next please. Tingnan natin kung paano ginawa ni Pablo yan. So if we look at the Septuagint version ng Leviticus 18:22, again, we don't need to know Greek, but just look at the keywords, and I'll probably massacre yung pronunciation nito in Greek. But meta arsenos, arsen, di ba? O koime these koiten gynaikos. So andyan yung gynecology, babae, ano? So you shall not lie with a male as with a
woman. So arsen, koiten. So parang yun ang ginawa ni Pablo. Kinuha niya yun. Kaya nakaka-come up siya nung word na yun na arsen, no, koiten. So Leviticus 20:13, ho an koimete meta arsenos koiten ginaikos, whoever shall lie with a male, nakita natin dyan, arsenos, as with a woman to lie koiten sa bed, sa kama. Okay, so kita niyo yung connection. So napakalakas nung ebidensya nito na biblically nasa solid footing tayo, na talagang ito ay kinukondena ng Biblia. And then lastly, even yung malakoy or malako, plural, medyo ito inaano rin nila, pinipilit na kumbaga they want to parang overturn the evidence here. Pero again, kasi nga yung most likely ibig sabihin, pwede natin paliwanag ng mahaba, but kasi nga effeminate minsan ang translation, kasi daw ito yung mga nag-engage pa rin sa same sex pero the passive partner, passive, kaya effeminate. Okay? Kaya yung word na yan kinagamit din na malambot, soft, as in soft clothing, and yun nga, effeminate. Okay, so that's enough for the Greek, and I hope nakita natin doon yung at least yung connection ng Old Testament sa New Testament, showing the solid grounding ng ating paniniwala. Okay, now next, it's true, aminin natin, talagang kukunti nga yung verses sa homosexuality, no? Kumpara mo yan sa teaching, sa other forms of immorality, even money. The Lord Jesus spoke about money more than any other topic or possessions, no? Pero again, hindi yan paramihan ng verses. No, the only reason, next bullet please, is that hindi kasi may universal condemnation itong issue ng homosexuality nung kapanahunan ng una. Kaya hindi kinailangan na ito ay patuulit-ulit na ipagdiinan. Kasi hindi naman kagaya ngayon ang sitwasyon noon. Okay, so that's basically it, no, for the foundation, the biblical teaching. Ngayon, puntahan natin yung I think challenge din na marami ring nagkakamaling mga Kristiyano dito. How do we respond kung meron tayong ma-encounter na ganito? How do we respond to this challenge? And alam nyo, nakakagulat, no, ayon na rin sa mga pag-aaral, na itong mga LGBTQ nga plus individuals, matinding depression ang dinadanas. No, maraming pag-aaral na sila ay, aside from depressed, pwedeng or prone to suicide. No? So talagang matindi yung kanilang pinagdadaanan. They're hungry for love, and yet maraming ding mga observations na yung mga churches can become hostile to this issue. Kaya ako napakaingat ko ngayon, Kasi hindi ko alam kung meron sa atin dito ngayon na nag-i-struggle sa area na to. At hindi malayo yan sa ganito kalaki na ngayon na audience na merong kabataan. Mga kabataan lalo na, mga teens ito, yung mga teenager nag-i-struggle dito. And we have to, as a church, be loving and accepting and trying to win them for Christ. So ito yung tension na gusto kong makita nyo, faithfulness to the Word, linawin natin, ito ang turo ng Biblia, pero on the other side, wag naman tayong sumobra sa Word, na masyado tayong mahigpit to the point na na-alienate. Makasalanan din niya, sila nakailangan ng kaligtasan. And so we have to be very careful whenever we speak about the issue of itong LGBTQ issue. Okay? So first, unahin natin yung una. Overarching principle here, number one, is love God above all. Malinaw naman yan, And when we say love God above all, alam natin yan ang unang utos. Ibig sabihin natin, be faithful to the Word. Yung kaninang first part, Huwag nating i-compromise yun. Kasi ang mahal natin ay Diyos una sa lahat. Bagamat mahal natin yung mga makasalanan, yung kultura, conscious tayo, ito yung hamon, challenge that we face sa ating culture, but we should not give way sa salita ng Panginoon. So nakuha niyo yung part na yan, mga kapatid, So kailangan maging tapat tayo sa Panginoon natin. God is holy, we must be holy. Hindi natin pwedeng i-compromise. Kaya una yan. But ikalawa, at ito sinusunod lang natin
yung love God above all, and second command is love your neighbor as yourself. Di ba? Na-discuss yan sa camp. At dito makikita natin, napakahalaga itong ikalawang commandment after the first, kasi nga maraming beses ang feeling ng mga gay people ay sila'y nadidehumanize and nadidemonize sa mga churches na kagaya natin. Sadly, Sadly. At again, sabi ko nga kanina, may tendency sa suicide. Ayon sa mga pag-aaral, in several countries, I think almost 30 countries ang pinag-aralan, thousands ang in-interview, ang mga LGBTQ youth, yung mga lesbian, gay, bisexual, yung nasa ganitong situation, are 3.5 times, 3.5 times more likely to attempt suicide than yung sabihin nating more at ease with their gender. No? 3.5 times, 3.5 times na may tendency sila. Okay? And ganun din, magpakikita ng mga research na yung mga religious people, kagaya natin, we actually, parang mas meron tayong immunization dito nga sa suicide. Kasi nga, we have hope. May pag-asa tayo. Pero alam nyo ba na ang mga LGBTQ plus people na nag-a-attend ng church ay merong mga research na nagpapakita na mas mataas yung trend nila sa suicide kesa dun sa mga hindi. Na para bang yung pag-attend sa church pa ang nag-a-add ng pressure. Again, these are just sa ngayon, mga siguro preliminary research. Don't take this as the word of God. No, but what I'm saying simply is merong ganun ngayong pananaw na yung church pa ngayon ang isang panganib na lugar para sa isang nag-i-struggle sa same-sex attraction. Kasi parang ang tendency ay ma-dehumanize or ma-condemn sila. So, dito sa loving others as we love ourselves and loving the gay person as ourselves, ang mahalagang tandaan natin, it is not an issue to be solved, itong LGBTQ+. Ang tingin kasi natin palagi, at tama naman kasi issue talaga yan, nakalat ngayon, pero baka palaging issue-centered tayo, nalilimutan natin, may tao, may mga kaluluwa, may mga makasalanan na nag-i-struggle, at lalo na nga yung mga kabataan na are inwardly struggling na hindi nila ma-share sa kahit kanino sa church. Dahil alam na alam nila yung church against sa gay relationship. So nakuha niyo mga kapatid, na the balance is very tricky, pero sana ma-strike natin. No? So ang ating Panginoong Jesus, kung makikita natin, ay halubilo sa makasalanan. Alam natin yan, di ba? Samaritan woman, mga tax collectors, na pagkamalang lasingero ang Panginoon Di ba? Kasi palagi niyang kasama yung makasalanan. Di ba kaya na-skandalo yung mga Pharisees at scribes sa kanya? No? So hindi siya lumalayo. Hindi siya nahahawa, of course, at kinukondem na niya yung kasalanan kagaya sa Samaritan woman. Pero ang unang napansin ng Samaritan woman ay, how is it that you as a Jew ask a drink from me, a woman of Samaria? For Jews have no dealings with Samaritans. Baka pwede rin i-apply yan sa gay person. No, bakit ikaw, Kristiyano, kinakausap mo ako, gay ako? No, samantalang yung walang dealing yung mga Kristiyano sa amin. Di ba? Minsan kinakaanuhan kami nga parang kinadidirihan sila. Ayan ang nararamdaman ng mga nag-i-struggle sa ganitong sitwasyon. Okay. Next, brother. Next, yan, practical guidelines na tayo. Well, alam nyo, may totoong nangyari na ang isang bata, si Zoe, ay nag-i-struggle sa area na to, Zoe pangalan niya. And parang sabi niya, mali yata yung gender ko, or parang, I'm a woman, but parang yung gusto kong maging lalaki. So finally, nagkalakas loob siya, sinabi niya sa kanyang mga magulang, Daddy, Mommy, I want to be honest with you. May struggle ako sa area na to. Mga professing Christians yung parents niya. So sa halip na suportahan siya, nagulat si Zoe, na kung ano-ano ang masakit at galit na galit ang parents niya. Pagkatapos na, pinilit siya na mag-conversion therapy,
Pinilit siya, tinanggal yung mga liberties niya, mga kalayaan niya. Palagi siyang tinatakot, pupunta ka sa impyerno. So, na-shock totally yung bata na yan. Ano? Now, ang tendency kasi natin, lalo yung mga magulang, and as a parent, I can understand. Siguro yan ang isa sa pinaka-shocking news na maririnig ng isang magulang. Siguro mabuti pa kung babae yung anak niya, baka mas mabuti pang marinig, Mommy, Daddy, I'm pregnant. No? Kahit single siya. Kesa yung marinig mo na sabihin niya, I'm gay or I'm lesbian. No? Shocking talaga yan. Okay, so how do we respond? Ilagay niyo yung sarili niyo sa ganung sitwasyon. No? So, negatively, iwasan natin, eto, yung tinatawag na homophobia. Huwag natin silang katakutan. Kasi tao din silang kagaya natin na makasalanan na kailangan ng kaligtasan. Iwasan natin, especially yung hindi ko na nilagay diyan, pero yung mga pagbibiro, no, yung mga gay jokes na parang minamaliit natin sila, no? Nung una, lalo nung bata pa kami, ay ganyan ang mga biro natin, ano? Kasi paminsan-minsan may kaklase kang medyo effeminate, hindi mo alam kung gay yan, kasi minsan effeminate lang ang kilos, pero hindi naman talaga gay. Niloloko yan, di ba? Binabansagan yan, inaano yan, minsan ina-abuse physically. At talaga nangyayari kahit sa Amerika, hindi lang sa Pilipinas. So iwasan natin yung mga ganong mga pagbibiro. At kung may mga ganong nagbibiro, huwag nating patulan. Huwag nating patulan. At dito siguro papasok yung topic natin sa camp, may mga panahon, you can remind your brother or sister tungkol sa bagay na to. No? Kapatid, medyo huwag natin biruin yan, nakakasakit yan. No? So, pagsabihan natin, kung nakita natin ginawa, ano? Kumbaga, stop natin. Lalo na yung bullying. No, nung estudyante kami, sad to say, ngayon ko na lang na-realize, nabubully kasi yung mga effeminate, no? Na mga kaklase. So, let's avoid homophobia. Ikalwa, let's avoid as well yung mga simplistic arguments. Nagbigay na ako ng isang halimbawa kanina, no? Like, may mga sticker na nakalagay doon, gay pride is why Sodom fried. Yung tipong gano'n. Yung ba talaga makikita natin sa Bible? Yung gay pride kasi, nagmamarsya sila. Di ba? Yung may pride, yung may parade. No? Kaya daw na ulanan ng ang Sodom and Gomorrah. Now, may katotohanan yung siguro, talaga namang may gay, doon, homosexuality problem and sin involved. Pero, hindi sila inulanan dahil nagmarsya sila. No? At sila so again, medyo manipis yung kaibahan minsan, pero pwedeng mahulog tayo doon sa simplistic argument na masisira tayo. Kaya kung mag-i-engage kayo sa ito, bagay na to, lalo na yung mga talagang may alam, make sure na yung mga passages na ibinigay ko sa inyo kanina, pag-aralan yung mabuti yon. Kasi wina-water down nila meron silang paraan para i-water down yan. Kailangan medyo alam nyo rin yon if you really want to engage meaningfully. So you must realize as well na yung sitwasyon ng isang gay or same-sex attracted person ay iba-iba rin. Hindi ko mo may nakilala kang isa o dalawa, ay yun na yun. Lahat ganun na. Base sa mga pag-aaral, iba-iba yung, para din tayo, no? Hindi natin masasabing, kung Kristiyano tayo, pare-pareho na tayo ng gusto. Di ba? Magkakaiba rin tayo. Okay? So ganun din sila. We must realize, kung may namit kang isa, maaaring yung isa mong mamit na kasunod ay hindi eksaktong ganun-ganun din ang paniniwala. Okay, the third, iwasan din natin yung mga cultural views of femininity or masculinity. At sa mga churches, nangyayari yan. Kunwari, si Tom, lalaki siya, pero ayaw sumama sa camp, ayaw mag-sports, ang hilig palagi ay mag-play ng kanyang musical instrument, nasa bahay lang siya, inaalagaan yung pusa. Minsan sa ibang churches, uy, ano ka ba? Talagang lalaki ka ba? Bakit di ka sumasama dun sa mga, yung mga gusto ng mga lalaki? So yun ba, kung mo mahilig sa music or mahilig sa arts na ayaw mag-dumi sa labas o kaya ay basketball, sports, ibig sabihin ba, hindi talaga tunay na lalaki yun? No, again, hindi natin pwedeng masabi yan. At again, sa mga baby, di ba, nung unang panahon,
Alam niyo, nung unang panahon, nag-iisip yung mga 100 years ago pa na ito nangyari. Nag-iisip yung mga marketers, ng mga baby clothes. Sabi nila, ano kaya ang magandang kulay sa lalaki o kulay sa babae? No? Ngayon, ano ang ginagamit nyo? Na pag napunta kayo sa department store, bibili na kayo ng babae ho yung magiging anak ko, o babae yung magiging anak ko. Anong sasabihin sa NCSA? Anong kulay? Ayon actually sa 1918th century publication, ang sabi nila, they claim the generally accepted rule in 1918, the generally accepted rule is pink for the boys. For the boys. Blue for the girls. Why? The reason is that pink, being more decided and stronger color, is more suitable for the boy. While blue, which is more delicate and dainty, is prettier for the girl. Di ba ngayon parang ang hirap isipin, no? Hindi, baliktad. Ano yung minabasa mo yung pastor, no? Okay, di Google nyo, no? Kaya kayo maniwala. Pero gusto ko lang ipakita na merong mga culturally conditioned symbols of femininity and masculinity. Na wag natin palaging i-confuse yan, na yan din ang biblical femininity and masculinity. Now, that's another topic. That's another conference, masculinity and femininity. Pero sa Titus 2, andyan yan. Ano ba yung tunay na lalaki? Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled. Ayan ang ating hanapin ng masculinity. Older women, femininity, are to be reverent in behavior, not slanderers or slave to much wine. They are to teach what is good and to train the young women to love their husbands and children. Yan ang femininity na pwede nating i-emphasize. Pero hindi yung mga culturally conditioned. Okay, then, next, mga kapatid, therefore, what should we do positively? Yun yung mga iwasan natin. Ngayon naman, number one, napakahalaga positively, ay yung makinig tayo. Now, we have to listen. Cultivate an environment where they can share. Gaya na sabi ko sa inyo, sa dami ngayon talaga ng mga nag-i-struggle sa area na to, ay kailangan maging open tayo at sensitive tayo sa mga nag-i-struggle dito. Again, hindi ko alam kung gano'ng karaming kabataan dito, pero I'm sure maraming kabataan sa aming iglesia, matagal na. Meron kaming isang nawalang member dahil dyan, nag-struggle dyan. More recently, matagal na rito, hindi naman matagal, mga let's say 10 years ago, meron kami, talaga naging member namin, nag-i-struggle siya, very honest, at sineshare niya sa akin, sumusulat pa sa akin, but finally, hindi niya nakayanan, nagpaalam siya. Again, formally, at least andun yung communication. Inamin niya, hindi niya na talaga kaya, at so nag-resign siya from the church. Pero my point is, hindi naman siya nagkakasala, wala siyang ginagawa, pero yung struggle lang niya sa puso niya ay naandun. At siya, at least, yun ang hinangaan ko sa kanya. Hindi niya itinago ito. Talagang kinommunicate niya ang kanyang struggle. So we need that kind of culture na sana yung mga kung may nag-struggle sa ating kalagitnaan ay huwag na silang humingi ng payo sa mga di mananampalatayang kaklase, di mananampalatayang kaibigan, office mate. Siyempre, magiging payo niyan, makamundo. Diba? Yung kabaligtaran, nung pinag-aralan natin, instead of deny yourself, gratify yourself. Yan ang magiging payo. So you have to be listeners. Next, B, let's also accept, or number two, learn to accept gay people. Accept in the sense na huwag nating itaboy. Hindi accept na ating i-validate yung kanyang paniniwalang mali, pero i-accept natin in the sense na welcome sa church na mag-attend at hindi tayo parang galit sa kanya. At yan nga ang pinakita ng Panginoon sa atin. Halimbawa, He ate and drank with tax collectors and sinners. Yan ang charge ng kanyang mga kalaban. And so, again, even sa pulpit, kailangan maging maingat kami mga pastor dito, Kasi minsan baka may off the cuff, yung hindi sinasadyang remark, parang kinundem namin yung say homosexuality without providing more context or more explanation, baka rin ma-misunderstood minsan. So again, we have to be careful. We have to learn how to listen. Third, ikatlo, and I think ito yung dahilan kung bakit in-invite ako ni Pastor para magsalita tungkol dito sa topic na to. We have to educate the church. Kasi nga,
one of the best ways na malaman natin kung ano yung turo ng Biblia, number one, but on the flip side, malaman natin how to deal with those struggling or even committing this sin, ay makita natin kung paano tayo magdi-deal, no? So iwasan natin yung two extremes. One is ignorance to the Word of God, on the Word of God, and compromising the Word of God. Mali yung ganung compromise. But on the other hand, iwasan natin yung intolerance. Yung in a way na parang nagiging cruel tayo, we don't show love to our neighbor as ourselves, also as fellow sinners. Okay. And then lastly, or number 4 pala, lastly, communicate with sensitivity. I-tailor natin yung ating communication sa kausap natin. Kung ito'y talagang someone na yung kumbaga belligerent, argumentative, sinasabi talaga na ito yung katotohanan, mali kayo, doon talaga we can really engage kumbaga mano a mano, no? Pwede natin talaga ipaliwanag yung Biblia. Pero yung kausap natin, nag-struggle, kapatid, talagang sa'yo ko lang sasabihin to, hindi ko masabi to kahit kanino, pero parang wala akong attraction sa opposite sex. Parang mas attracted ako. So yun, parang bombshell yun. So how do you deal with that? No? So dito papasok ngayon, yung you try to communicate in a loving way. Kasi hindi naman ito, kumbaga, nakataas ang fist, nilalabanan ng Diyos, ina-advance yung so-called homosexual or gay agenda. Again, pakaingat tayo doon sa gay agenda, no? Dahil in a way, totoo rin, meron talaga agenda yung mga promotor nito. Pero yung mga ordinaryong members or ordinaryong tao na nag-struggle dito, and again, maraming pag-aaral na ang hirap malaman kung ano yung origin, bakit nagkaroon ng ganong attraction. No, madali nating isipin din kasi nagka-problema yan sa magulang noon, hindi yan naintindi, na insecure. Pero actually, base sa mga pag-aaral, kung mga nabasa, parang yung tinatawag na multifactorial. Maraming factors ang dahilan. Hindi mo pwedeng masentro isa lang. Kaya pag minsan, marami sa kanila actually nagpapatotoo, yung mga naging Kristiyano na, marami rin naging Kristiyano na eh. So nagte-testify sila, maliit pa sila, gano'n na, hindi talaga nila hindi nila matrace. Kaya may mga nagke-claim din na genetic ito eh. Pinanganak ako, ganito na ako. Kasi talagang maliit pa sila, ay parang yun na ang kanilang pakiramdam. No? Hindi sila tinuruan. Pero marami rin na-influence. No? Yung dati hindi, di ba? Nagkaroon ng relationship, naging gano'n na rin sila. No, nagkaroon na rin ng ganong attraction. So again, realize the complexity and diversity of situation. It's not one size fits all. Na pag may nakausap ka, bubuhos mo agad yung mga pag-condemn na ng Panginoon. Depende. No? In fact, marami raw sa kanila, lalo na yung mga nasa church, they're not alienated na sinasabi ng Biblia na mali ito. Hindi sila doon na-alienate. Na-alienate sila pag nga parang pinandidirihan sila. No? So alam na nila, mali yung ginagawa, nag-struggle nga sila eh. So hindi sila aalis. Pero pag tinaboy natin sila, doon sila aalis. Kaya again, tingnan natin yung ganung difference, ano? Ganung difference. So, okay, next. At meron lang mga difficult issues. Again, I may not have the final answers to all of this. Pero yung isa, how do we call them? No, how do we call yung mga people with same-sex attraction or even relationship? Well, actually, ayaw nila na tawagan silang homosexual as a noun. No? Kasi nga may parang pejorative, may masamang connotation yan dahil dun sa mga pag-aaral nun, yan ang ginamit ng mga psychologists to denote na parang sakit ito. Na parang sakit yung homosexuality. Parang, so ang feeling nila, parang clinical, impersonal. No? Ang preferred nila term is gay, man or woman, or lesbian kung babae, no? O pwede rin gay, no? Pero yun ang preferred. Pero pwede yung homosexual as an adjective. Homosexual action, homosexual pero not as a noun, yung tumutukoy sa tao. So again, this is just part of the sensitivity. Well, let's not even discuss yung mga pronouns, ay baka mamaya sa Q&A kung mayroong magtatanong yan, that's another interesting issue. Okay, next. So ano ang option nila finally? Ang option nila, tatlo lang. Kung sila ay dumaranas ng ganitong struggle. No? Number one, yun nga, therapy. Okay, well, marami ito na paraan, pero yung iba kasi napatunayan ng hindi effective.
Kasi kung ano-ano ang ginamit, may mga kinukuryente pa. So parang kaya nagkaroon ng negative reputation itong therapy. Pero meron din ngayon mga nagpapakita ng mga therapy na nagsasucceed rin. No, nagsasucceed rin. Pero ang sabi nila, normally, maaaring hindi matanggal totally, pero talagang nare-reduce yung attraction through therapy. Again, it must be voluntary. Huwag natin pipilitin yung ayaw. No? Kasi, kaya nga, therapy yan, kailangan may cooperation yung nagte-therapy. So again, that's another issue. Ang lawak ng issue na yan. Pwede niyong pag-aralan yan. Ikalwa, marriage, of course. May mga iba talaga na tinry, magpakasal sila. Naging successful naman. Of course, mayroong mga cases din na after years of marriage, may anak na biglang nag-come out, no, at iniwanan yung kanyang family. No, pero mayroong mga iba talaga na nag-succeed. Marami tayong masasite na mga example diyan. I think sa Gospel Coalition, nandiyan si Rosaria Butterfield, kung narinig nyo na yon. Si Beth Cook, yung isa, full name niya, lalaki yon. Talagang totally na-immerse siya sa culture na yan, sa Hollywood. Kasama niya yung mga movie stars na, pero yan, na-convert siya. At yun, na-share niya, lastly, yung celibacy, ang kanyang pinapractice. Celibacy. At in fact, ito yung pinakamahirap siguro para sa isang same-sex attracted. Kasi nga, yung syempre, may desire sila na magkaroon ng sexual relations, tapos pipigilin yan, napakahirap talaga yan. At sabi nga yung nag-resign na member namin years ago, at least yung mga heterosexual na nagpipigil ng kanilang desire, single pa sila, alam nila, pag nag-asawa sila, mapufulfill yung desire nila. Pero kami, walang ganung option. No? Kumbaga, in this life, totally, we will never experience such joy. So yun sa kanyang isang mga tanong na parang tanong niya sa sarili niya, tinanong din niya ito sa akin. Okay, finally mga kapatid, anong hamon sa atin? Dalawa lang ito. I'll leave you with this. Ito yung love God above all. At the same time, we must love others as ourselves. Kaya, number one, be loving. Yan yung pagmamahal. Even sa those struggling with same-sex attraction or even committing such acts. But at the same time, be brave. Ito naman yung faithfulness sa salita ng Panginoon. Be loving. Sabi ni Beckett Cook, yung palang pangalan niya, si Beckett Cook, yung isang dating nasa Hollywood, immersed in gay culture, na naging Kristiyano. Sabi niya, I think homosexuality is one of the most difficult sins to untangle, process, and redeem. Homosexual orientation affects the whole person, the mind, will, emotion, and body. When I was fully immersed in that lifestyle, my entire identity, yung identity kasi ito, was wrapped up in my sexual orientation. And the only thing that changed that identity for me was the power of the gospel of Jesus Christ. At yan ang tandaan natin. The only thing that changed me is the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. At ito ang pag-asa natin. Hindi yung galing natin mag-convince, galing natin magpaliwanag. It's the Spirit, Holy Spirit, working through the gospel to free people from this sin. And again, be brave because the culture is slowly accepting. Nakita natin yung mapa, 38 countries na pinakamayayaman. Siyempre, mayayamang bansa yan, may influence yan sa mga mas mahirap na bansa. At yung influence na yan, ginagamit nila yan para dahan-dahan na ma-influence yung mga mas mahirap na bansa na kanilang tinutulugan. And so, it's not far-fetched na dumating yung panahon na tayo ay mape-persecute dahil sa ating paninindigan. Tatawagin tayong intolerant, bigots, prejudiced, unloving dahil sa ating kinukundena yung ganong relasyon ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. And so again, mahirap ito. It will take self-denial. That's our topic sa camp. To maintain this balance, loving God above all, faithfulness to His Word, loving others as ourselves, being considerate, sharing the gospel, welcoming yung mga lalaki at babae na nag-struggle in this very issue. Now, I know we're down to the last 5 minutes, but if you have any questions, Pastor, may open forum ba kayo sa Sunday School? So, feel free kung meron lang 1 or 2 siguro, given the limited time. But I will leave the PowerPoint to our brothers there at the back in case na gusto nyo itong makuha, magamit, or
just to have your own copy, feel free to copy andun pala yung mga references. Merong 4 key references akong ginamit, pero marami pa. You can actually find so many references pagdating sa issue na to. Okay, mga kapatid, any one or two comments at this time, questions, clarifications, karanasan sa area na to na baka gusto nyong ibahagi? I think yes, this side and that side. Brother? We had a neighbor in front of us na nakita ko talaga yung bata na parang siguro grade 3 or grade 2 na nakikita ko talaga na nagdadamit na siya ng lalaki siya pero nagdadamit na siya ng pambabae. Yeah. Yeah. Yes. Okay. Well, as far as my readings are concerned, and yung mga readings ko hanggang mga mid last year, yung pinaka-latest kong pinag-aralan yung topic na ito, wala pang nadidiscover na talagang jinn na so-called gay jinn. Nung una, meron diyang much sabi nga, much ado about the jinn, supposedly, hindi pa, again, as of last year to, mid last year, hindi pa brother conclusive, At in fact, walang nahanap na ganung jinn talaga. At base nga sa mga pag-aaral, mukhang multifactorial nga. Maraming factors. So, posible talaga na may jinn, na may predisposition na mas madali kang mahulog sa ganitong tendency. Posible yon. So, kahit na may makita pa, kunwari lang, assuming na may makitang ganito mang jinn, hindi pa rin ito magpapakita na ito ay excusable. Kasi parang halimbawa, meron ding mga jinn na na-associate mas madaling mahulog sa paglalasing o madaling ma-addict o kaya madaling mahulog sa pornography. Baka may makitang ganon, baka lang na malink yan, pero hindi ibig sabihin nun, excuse na yung kasalanan. Nagpapakita lang yan na naapektuhan ng kasalanan pati yung genes natin. Which is not, again, a very logical, biblical conclusion from the fact that the whole faculties were affected by sin. Yan ang total depravity. So kahit man merong makita, ay hindi pa rin excuse yun. We will still, kunwari, kleptomaniac, mahilig magnakaw, tapos meron sinisi niya yung jinn, hindi naman yun siya makakalusot. Sa korte, na kaya siya nagdanakaw, meron siyang jinn na tinutulak siya magnakaw, di ba? Ang niyan, ay kontrolin mo, matuto ka, humanap ka ng paraan na makontrol mo yung propensity o yung tendency na yan. Kaya brother, yung pwede natin sagutin na kahit meron pa mang ganun, again, as far as I know, wala pa, kasalanan pa rin yan, kailangan pa rin itong itama sa harap ng Panginoon by His grace. By His grace. Brother, saan ba yan sa likod? Yeah. Yeah. Yan, okay. So ngayon ang isang puno-promote, lalo na yung mga western companies, western organizations, meron na silang pronoun, preferred, ang tawag nila pronoun, him, kunwari, he, him, her, she, di ba? Yung iba nga, they pa ang gusto. Tanggalin na raw natin. Actually, para mga Pilipino, hindi natin struggle yan. Kasi sa Pilipino, siya. Siya. Wala tayong lalaki o babae. Kasi sila, merong him, o kaya her. So, paano natin handle to? Now, most of nabasa ko at ako rin leaning dito na hindi tayo dapat sumang-ayon sa ganitong parang validating yung kanilang paniniwala. Kasi ang diyan,
again, mahabang conversation ito, yung gender conceptualization nila is nasa mind. No? Tayo kasi as believers, we believe biological determined ito. No? Pinanganak ka na meron ka ng gender, fixed yun. Sa kanila, it's a construct, mental, psychological. Ibig sabihin, pwede kang mamili. No? Kasi yung gender. No? So, yun yung dilemma. Kaya sila, pwedeng mamili. Tayo hindi eh. We believe na ito ay determined biologically. So, again, may mga Kristiyano, may mga narinig din ako, nabasa. Kristiyano talaga sila, pero sila naman ay hindi against agad-agad na gamitin yon for an initial conversation para lang hindi daw ma-offend agad. Kasi pag di mo kagad ginamit, parang sabog agad, hindi na kayo makakapag-usap. So again, I leave you with that. Pero nga ako, I'm on the camp na parang mas magandang hindi as much as we could. Sabi nga nung iba, tawagin mo na lang sa pangalan, no, di ba? Mr. Santos, Dr. Santos, no? Sa halip na she, him, or her. Okay, but again, mahabang conversation, but study it as much as you could kung talagang meron kayong nagiging ganon. At hindi malayo dahil nga usong-uso na ngayon yon na nakalagay sa email pa lang, di ba, yung pag-sign off nila or yung signature nila na ando na naka-parenthesis kung ano yung preferred nila. Okay, so wala na tayong oras, pero Pastor, sige, hindi ko alam kung anong control, sabihin nyo sa akin, Pastor. Yan. Yeah. Yes. Yes, tama. So the way we approach will depend on the situation, So magkaiba yan, Kung struggle pa lang, siyempre ang gusto natin, ma-inform, ma-encourage na huwag ituloy. Kung naman naandun na sa sitwasyon na yon, kailangan talagang mas na tayo, mas ilapat na natin or i-challenge na natin na yung repentance from sin. Pakita natin, kasalanan ito sa Panginoon, kailangang iwanan kung gusto natin na makalapit sa Panginoon at maging mananampalataya. Again, short version yon. Of course, in real life, kailangan gently, paliwanag natin slowly without being condemnatory. No? And I think si Pastor Rene, hindi ko matanggihan, mga pastor yung nagtataas ng kamay. Baka takwil ako ng mga kapwa ko, Pastor. Kahit time na. Sabihin nyo na lang sa akin, pag time na, kasi, Pastor. Oh, kanina meron, Pastor. Uy, parang mas malakas ha. Yeah. Yeah. Ang dami na ngayon. Bakit daw ang dami na ngayon? Well, yeah. Plus yan, okay. So, actually, ng quiz natin mamaya, sinong makakapagsabi ng lahat ng mga, ibig sabihin, lahat ng mga letra na binanggit ko. Okay. Well, meron tinatawag ngayon na parang nagkakaroon ng epidemic kasi nga, sineselebrate yung gender reveal ng nagpapakita siya. So, sineselebrate. Kaya ngayon, napakarami talaga na parang yung mga nag-i-struggle. Dati kasi, yun nga, sabi nga ni Pastor, hinahanap ng solusyon para maging tumama yung mental sa biological. Ngayon kasi, yung frame na baligtad. Kung mangingibabaw yung mental, yung biological, ay ipipilit i-adjust sa... so, sineselebrate ito ngayon. Kaya sinasabi nila, malamang yung bandwagon effect, meron ditong talaga, nangyayari dito.
Kaya yung mga nag-i-struggle na dating sinisikap nila i-correct at nakukorek nila, at lalo na nakakatakot nila, mga teenager ito. Teenager pala, tapos bibigyan ng mga hormones, even mga sex reversal or yung mga even surgery. So napakalaking issue nito, gaya ng alam nyo sa ibang bansa, na ganun palang kabata, bibigyan na nila dahil yun nga, nako-confuse. Nung unang panahon, hahayaan nating maka-adjust yan hanggang makita niya na ano pala talaga yung normal ano niya, yung kanyang biological sex. So again, maraming issue yan. Yeah, Pastor. Yeah. Yes. Yeah. Okay, so yun nga, part yan, nasa Romans 1 yan, pinagtiyan ni Pastor. Pero, again, expect natin talaga, posibleng dumami talaga. In fact, dumarami talaga, clearly, as we have seen, even sa okay, mukhang talaga ubos na yung oras natin, unless merong violent question pa, or hindi matiis na itanong or i-comment. Last na yan, brother. Yes, you mentioned about hormones earlier, Pastor, and one participant asked, what about certain foods that are rich in estrogen that can cause femininity? Do we need to avoid them? Need to avoid them, brother, yung mga Certain foods that are rich in estrogen that can cause femininity. food. Mga food. Okay. Well, may mga nagsasabi na, may mga hormones daw, may mga manok daw yung kinakain natin, hormone. Again, I don't know kung may mga solid scientific basis ito, brother, no? So I don't want to mislead you. Hindi ko alam, ano? Pero again, be wary of kung meron kayong mga supplements, nakalagay pa man din doon, no curative, di ba? Minsan merong doon. Pero ingat tayo doon. Kasi kung wala naman palang talagang pampagaling yon, tapos mga supplements ito, maging maingat din tayo, mag-research tayo. Baka nga may mga nakaka-apekto ngayon, hindi ko alam. So I don't want to hazard any guess na can mislead you. Pero again, talagang multifactorial nga, maraming dahilan. Pero nga, gaya ng banggit rin yung pastor kanina, emphasize the solution, which is the gospel. And show love to them para makita nila, makasalanan din tayo. Hindi tayo nadidiri sa makasalanan. Tayo rin mismo ay naligtas sa biyaya lamang. At sila rin maliligtas sa biyaya lamang. And with that, masalamat tayo sa Panginoon. Ubus na oras natin. Manalangin tayo mga kapatid. Our Heavenly Father, how we thank you for your grace. At nakita din namin in so many ways, kami po yung mga makasalanan, lumabag sa inyong salita. Kasama kami dun sa list of gallery of wickedness. At ito po ay nagawa din namin. Salamat sa kaligtasan ng aming Panginoong Jesus. At sana rin, yung may mga nag-struggle o kaya ay nahuhulog sa kasalanan ng same-sex relationship, homosexuality, naman, mahabag kayo sa kanila at makita rin nila ang solusyon, ang pagpapalaya na nasa inyong ebanghelyo lamang at makita nila ang Panginoong Jesus, the pearl of great price. And in His most precious name we pray. Amen.